Hello! Welcome sa inyong tanan. Mayong gabi church. Salamat kay nanasanta naminaw sa pulong sa Ginoo. Og karon malipayon ko nga naamo og salamat ko kay nagpadayon gihapon mo sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo even sa ingon aron nga panahon nga naglisod ta and daghan tag mga kabalaka sa ato ang kinabuhi. So ato sa nang iset aside, ato sa nang kalimtan o fokusan nato ang pulong sa Ginoo. Kay I believe nga ma-encourage ta karon sa ato ang pagtulunan karong gabi. Og before ta mo adto sa atong study, mag-ampo sa ta. Heavenly Father, we thank you, Lord, for being so gracious. We thank you, Lord, for your love. We thank you, Lord God, in spite sa mga sitwasyon sa among kinabuhi, ikaw gihapon nagpabilin nga matinud-anon. Lord, I pray that even tonight maka sunod mi sa imong pulong o maka kat-on mi sa imuhang pulong sa sayon nga pamaagi. Salamat sa tanan. In Jesus name we pray. Amen. So mo padayon ta sa ato ang series about doctrines of grace. And we are now in part 3 sa atong Irresistible Grace. And ato na ning natubag nga mga pangutanaha. Number 1, it is resistible. Then why Jesus urged people to come to Him. Number 2, last week, Moni, what is the role of human faith? What is the relationship between the new birth and our faith? Then, karon number 3, itong tanahon, does God give this irresistible grace to all men or only to some? Mo ni ma-raise nga question nato tungod kay irresistible man kaha. So, tanan, pwede ba maluwas? So, besides ang mga religion, nagtudlo man sila kung unsaon nga maluwas. Daghan sila og pagabuhaton kay ang religion nagtudlo unsaon pag maluwas ang usa ka tawo. So if salvation is irresistible, so it is attainable, right? So mao ni nga og naatay mga nakita nga ang ilahang mga religion na sila'y gipangbuhat para maluwas. So naa sila'y adtuan nga mga religious sites nila. So naiuban na mag-ampo 5 times a day, mag-fasting, naiuban magluhod from entrance to altar. So daghang gipangsangpit nga mga santos no para matabangan ang iyahang kaluwasan. Og ningon po ang Bible nga kinahanglan mo buhat og mga maayong buhat. For example, naiuban nag-mission sila, naiuban na nag-door to door, nag-evangelize, nag-feeding program. Ang uban adto gyud sa ubang nasod, no? Para manabang sa mga pobre. Kay nag-ingon ang Bible nga faith without works is dead baya, no? So oning atong tan-awon ang mga verses, but before that, to help us understand unsa gyud ning kaluwasan, kinsa gi maluwas og tanan ba gyud maluwas, ato sa ning tan-awon nga video. Let's watch this. The question is, well, how do we know if faith is real if there's no works? Doesn't the Bible say faith without works is dead? And so don't we have to do works to be saved? Isn't that the argument? Is that we have to be doing
But there's two understandings of that, and one's biblical, one's not. So the Roman Catholic view of salvation, and really any works-based system of salvation, takes works and puts it at the root and says that works plus your faith in Jesus is what produces salvation. But the Bible teaches that it's not the root, it's actually the fruit. That your faith alone in Jesus, that is what saves. And then a life that has been saved, a sanctified, regenerated heart, produces fruit, the fruit of good works. And so you know a person's been saved because of their fruit, but the fruit is not the reason they're saved. They're saved by God, by grace, through faith in Christ. You see, the Christian is the only person, the true Christian, who can say that they're going to heaven without being self-righteous. Why? In other religions, how do you get to heaven? You get to heaven by being good, by earning it. In Christianity, you're not reconciled to God through your own virtue or merit, but you're reconciled to God through the virtue and merit of His Son. So, atong nakita ang video ganina, og kita nato nga naay duha ka buok no nga pagtuo. Ang pagtuo nga kaluwasan pinaagi sa pagbuhat niya og maayo para siya maluwas. Og ang kaluwasan nga nagbase lamang sa pagtuo diha ni Ginoong Hesukristo. Ug mo na nga sa ato ang pagatun-an karon na ay uban nga kung gusto sila maluwas di ay buhaton lang to nila ang gimando sa ilahang simbahan para sila maluwas. Pero daghan kayo ang maluwas ni ini ug nindot siguro no, the more the merrier, but ang naa sa Bible makita nato karon og atong tan-awon kung ang tanan bagyod nga mahimong mubuhat ni adto maluwas bagyod or katong nisalig lamang sa Ginoo maoy naluwas nga nibase lamang sa kaluwasan pinaagi sa pakamatay ni Ginoong Hesukristo og sa pagsalig niya adto pinaagi sa pagtuo. So kung mo tan-aw ta sa Biblia na usa ka banggiitan nga magawali, no? Jesus was 100% God, 100% man. He is a great leader. He's a master teacher, a best illustrator, maayo kay nga pastor, wise kayo nga counselor, ug kani nga tayma ang yang giwalihan 5,000 men, not including the women and the children. So kani nga time si Ginoong Hesukristo gi-challenge nila nga maghimo og senyales og mao ning si Ginoong Hesukristo niingon siya dire human sa feeding unya nangita na pud sila sign og mao ning niingon siya sa John 6:33, for the bread of God is He who come down from heaven and gives life to the world. So Ginoong Hesukristo giingnan niya nga si Moses niya hatag og mana, pero karon ang Ginoo naghatag og pan gikan sa langit. So iyang kaugalingon yang gibut pasabot and gives life to the world. Naghatag og kinabuhi sa kalibutan. So kaning kalibutan diri ato ning tan-awon kung unsa gid ni. So mo ni sa verse 34 ningon sila, Sir, kinsa may muhatag na mo ni ini? Tagai mi ini. Ana sila. Verse 35 ningon si Jesus, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry. And he who believes in me will never be thirsty. But as I told you, you have seen me and still you don't not believe. All that the Father gives me will come to me,
And whoever comes to me, I will never drive away. So, ingon si Ginoong Hesukristo nga siya mo kiningapan. O kiningapan, no? Makahatag o kinabuhing walay katapusan. Mao ni siya. O kinsa katong muduol kaniya, dili na sila gutmon. So kaning tao manggod walay katagbawan ba? Walay kakontentuhan sa kinabuhi, no? Ni dili na gutmon. Tinud-an nay gisulti niya ni ini ang espirituhanon nga kagutom. Manaman tong physical katong pagkaon nila sa pan o isda before ni ini. Ug mo ni nga ningon siya nga kung kinsa katong mutuo kanako dili na siya uhawon. So pero ningon siya, but as I told you, sa dihang igsulti ko ninyo, you have seen me, nakit-an ko ninyo, no? Still you do not believe. Nagpamuhat siyang milagro, pikas-pikas niyang pan, nanaghan ang pan, unya human ang isda, nanaghan. Mo ni prangka gid siya, ningon siya nga, ang tanan nga gihatag sa amahan kanako, muduol gid kanako. Og kinsa katong muduol nako, dili nako isalikway. Igsuon ang the master preacher na ni nag-ingon si Ginoong Hesukristo na mismo. So, and you think ang kanitanan muduol diha niya. No. Gamay ra kayo ang nahabilin. Mao ni nga istoryahanay sila, nag-argue ang uban. So nipadayon siya og ingon, the Spirit gives life. In verse 63 ni, the Spirit gives life and the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit and they are life. Igsoon, klaro kayo ang gibutang dire. Ang espiritu, no? Ang balaang espiritu magahatag og kinabuhi. Aro kayo. Dili day kita ang makahatag og kinabuhi sa tong kaugalingon. Ug labaw sa tanan, dili sad kita makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Og ang kaning unod, wala ni siya mabuhat. Maningon siya, the flesh counts for nothing. Kung sa itong mga pangbuhaton nga mga maayong buhat, kuwangan gihapon na kay naaman tayo usahay ng daotang motibo ba? Nya usahay magpasigarbo ta. Nya usahay mang hambog din ta. So ang Ginoo ra gyud makahatag natong kinabuhing walay katapusan. Pinaagi sa balaang espiritu, and the word I have spoken to you are spirit and they are life. Og ang iyang pulong mao niya makahatag og kinabuhi nato. Aning iyang madawat nato ba. Kaning espiritu nato gutmon man sad ni sama sa ato ang physical, no? Magpangita ni siya og pulong og nigsuon kung ikaw wala ka nagpangita og pulong sa Ginoo, lisod kaayo na. Wala gid ay katinud-anay ang balaang espiritu nagpuyo sa imong kinabuhi. Kay mangita man ni og ihang pulong. Tumupadayon ta. Yet there are some of you. So na ay uban. Some of you. Daghan, no? Wala nituo diha kaniya. For Jesus had known from the very beginning, kahibaw na siya, from the beginning of which of them did not believe. Kahibaw na siya daan nga kaning uban, dili gini mo too. Bawa po siya kung kinsa ang mo betray niya and who would betray him. Mao ni ang nakabutang igsuon og ang Ginoo na sinati niya itong kasing-kasing o kabalo na siya sa atong kinabuhi,
Kabalo na siya sa ato ang pagkatao, mao na nga siya na mismo ang once again nipili nato og niluwas sa katong iyahag yung mga katawhan. So ang makita nato igsuon na sinati niya og ang matag usa og dili tanan ang maluwas. Ang mga tao nga moagi og sa iyahang mga stages in life niya. So naiuban nga wa pa gyud nakadungog sa pulong sa Ginoo, and then sa dihang nakadungog na sila, himo silang na pukaw ang ilahang espiritu og nahimugso dayon ang balang espiritu sa iyang kinabuhi og naluwas na siya. So naapay uban nga naghinay-hinay, nakadungog sa pulong sa Ginoo, unya nakadungog na pod pareha ning uban nadugay ni patuo. Ang uban dugay na sila sige kadungog pero wala gihapon ni patuo, kay tinud-anay dili gid ito sila magtotoo. Mao ni ningon si Ginoong Kristo nga kamo sukad pa sa sugod, wa gid ay nila gipili si Ginoong Kristo. So ang usa ka tawo igsuon kung maluwas siya diha sa Ginoo, naagi kausaban ang iyahang kinabuhi og mahimo naa siya'y utang kabubuton diha sa Ginoo tungod kay siya grateful nga giluwas. Mauna nga ang Ginoo ra gyoy angayang naay matagaan sa glory tungod kay siya man ang nagluwas kanato ug wala may atua. Ug mao ni nga nakita nato diri nga base sa even sa atong leksyon pila na ka Domingo nga naa gid siya gi-elect nga luwason ug ang atong uban matagak gid to siya tungod kay wala magid to tinud-anay gi-elect na pili niya. Let's go on. John 8:31, to the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples." So, si Ginoong Kristo, ingnan niya ang mga Hudiyo, kani sila mo'y pinakareliyoso nga tao sa tibuok kalibutan. Sila mao ang gitagaan sa pulong sa Ginoo. Sila mao ang gipili sa Ginoo nga nasod. Unya giingnan ni Ginoong Kristo nga kani sila kadto nituo niya nga nituo og usa lamang ka Ginoo. Monotheistic ni ang Hudiyo igsuon. Unya naay nituo niya. Ningon siya, "If you hold to my teaching, you are really my disciples." Kung mutuman mo sa akong pagtulunan, kamo gid ay ako ang mga disipulo. Now, nganong naa may uban nga wala nituo ni Ginoong Kristo? Si Ginoong Kristo 100% man, 100% God, a great leader, maayo mo tudlo, maayo mo ilustrar, maayo nga pastor, maayo mo counsel. Nya, nakita nato diri naagi hapoy wala ni patuo niya. Ang uban nakakita siyang mga milagro nga gipangbuhat. Ni fail gihapon sa pagkakita kung kinsa gid siya. Nakadungog sila sa mensahe ni Ginoong Kristo. But wala gid sila nituo. Og mao ni nga makita nato nga kung kita gid ay ni padayon ni patuo, kita gid ay disipulo gid niha ni Ginoong Kristo. Dili man gid nato kung kita-kita ra.
has to be something supernatural, no? Someone nga mo sud sa atoa nga maoy magkinabuhi kay dili gyud nato kaya igsuon. Ang tao tabangonon gid siya, naa gid siya'y kakulangon, o mao na nga kung maayo pa kayo motudlo ang imong pastor, maayo pa kayo nga muwali, kung dili gyud ay kaluwas igsuon, di gyud ka moduol sa Ginoo. Kung wala gyud ay ka gipili niya, dili gyud ay ka makaduol diha kaniya. So maski unsaon pa kanindot mo istorya, maski unsaon pa mo pasabot sa gospel sa sayon nga pamaagi, ug wa gi kausaban ang imong kinabuhi, dili gid ay gid kaigsuon luwas. Ug nakita nato nga naa siya gipangluwas, mao ni sila nga mga tawo nga naay dako kayong utang kabubuton diha sa Ginoo, nga nasayod sila kung unsa kining usa ka linuwas. Mao na nga igsuon mahimong naa sila'y buhaton nga kaayuhan. Diha na moabot ang works, diha na moabot ang fruits, diha na moabot ang mga buluhaton, diha na moabot nga ikaw ganahan na mobasa sa pulong sa Ginoo, ikaw ganahan ng mga lagad diha ni Ginoong Hesukristo, tungod kay nakasinati naman kag kausaban, tungod kay ikaw kinanay gid ay man nga Christian. So mao ni nga time nga naiuban nga mga Hudiyo nga ni challenge niya katong wala ni tuo, kinsa man ka, labaw pa ba ka ni Abraham? So mao ni sa verse 42, Jesus said to them, "If God were your father, you would love me, for I came from God and now I'm here. I have not come on my own, but He sent me." So, si Ginoong Hesukristo aning tunguray igsuon, nakigstorya sa mga Hudiyo nga katong wala ni patuo niya, og mao ni nga siya ganahan patyud. Mao ni nga niingon siya nga kung inyog yung amahan, ang Ginoo, ang Dios, inyo kong higugmaon, pero dili man. Ang ilang amahan, ingnan sila ng Ginoong Kristo, mao ang yawa kay namakak, nangilad, unya mo patay. Gikan ko sa Dios, niari ko sa kalibutan, karon naa ko diri. Wa ko niari nga sa ako ang kabubuton, pero ang amahan nagpadala nako. O niingon ni Ginoong Kristo. So verse 43, "Why is my language not clear to you?" Ngano akong mensahe dili man klaro para sa inyo ha? Because siya mismo ang ni-answer ni, "Because you are unable to hear what I say." Dili sila kadungog sa unsay isulti ni Ginoong Hesukristo. Sagsuon, dili lang sila di kadungog kung dili pud sila kakita sa mga gipangbuhat nga milagro ni Ginoong Hesukristo niadtong tungura. So mao din igsuon kung unsa pa ka maayo ang imong magawali, unya so, maski unsa pa ka gi-explain ang gospel, maski unsa pa ka cross-centered, pero nagpabilin gihapon ka nga walay kausaban, nagpabilin gihapon ka nga ang imong karakter mao lang gihapon, igsuon subo kay paminawon nga ikaw di ay dili gyud tindanay nga Kristohanon, maski unsa pa ang kamaayo ang imong leader, kung unsa pa kamaayo ang imong pastor, unya ikaw gihapon wala mausab
igsuon maski mobalhin pa kag laing church, makakita gihapon ang ubang mga tao nimo nga dili gid ay katinud-anay nga Kristohanon. Sa daghan sa mga nag-ingon nga Kristohanon unya wala nakita sa kinabuhi nila si Kristo. So, tinud-anay dili gid ito sila Kristohanon. Kay kining usa ka Kristohanon giluwas ni siya sa Ginoo ug nakabati ni sila og gugma sa Ginoo. Wala na ni sila gugma sa pagpakasala. Tungod sa ilahang kinatibuk ang kasing-kasing na sinati nila nga naagyo di ay ang Ginoo nga naghigugma nila. Maski unsa pa na ang naa sa simbahan, ang lugar, maski lisod pa na sa kaon ang simbahan, maski bati pa na tanaw ng simbahan, building raman na, maski naa pa na sa nipahat, igsuon, musimba gid ang tao. Excited gid na sila musimba. Karon naata sa live stream or sa recorded video, igsuon maminaw gyud ka. Igsuon mangita jud kag paagi nga makadungog siyang pulong. Kung ikaw Kristohanon, kay ningon si Ginoong Hesukristo, dili kadungog, dili mo patuo sa unsa iyang gisulti ang katong dili Kristohanon. So si mismo si Ginoong Hesukristo atong masum up nga ang tanan di ay maski unsa ka irresistible ang grasya, dili gidi ay maluwas ang uban. Now let's go to Apostle Paul in his writings, Romans 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ang Ginoo magpamuhat ug unsay para kaayuhan sa gatong nahigugma niya. Inani kanindot ang usa ka Kristohanon igsuon kay magpamuhat gid siya og kaayuhan sa iyahang mga katawhan, para sa ilahang kaayuhan. Itungod kani sila nahigugma man diha kaniya. Ug kani pod para sa ilahang purpose. Kay gitawag man sila, so giumol sila. Mo ni sa verse 29, for those God foreknew, He also predestined. Kay baon ang Ginoo igsuon diha kanila nga gitagaan na sila og destinasyon. Sa wala pa lang daan sila na tao. To be conformed to the likeness of His Son. So, ikonporma ni siya diha kapariha sa iyang anak, that He might be firstborn among many brothers. Igsuon, bisan sa kalisod, naagihapon ng Ginoo, naghulma kanato. Kaning even ang kaling kalisod, gialaw ni sa Ginoo sa atoa, kay para ni sa atong kaayuhan. Og tungod kay tinawag man ka, magpadayon gihapon ka. Kay kaning mga kalisod, naa ni siya purpose ang Ginoo. So, mao ni igsuon nga naiuban nga naa sa kalisod, wala na ni padayon. Kitinud-an ay dili gyud ito sila Kristohanon. So naiuban nga gigamit ang kalisod nisangpit sa Ginoo, kakita og mga nagwali sa ebanghelyo, ninulsol ni salig diha sa Ginoo pinaagi sa pagtuo, aluwa sila og
mo na nga nagsigig padayon og paminaw og sermon, nagsigig paminaw sa mga wali, nagabasa sa pulong sa Ginoo, ug nagapadayon nagpag-ampo. So lain-lain igsuon ang makita nato nga kaning maabot ang mga kalisdanan, ang mga pagsulay, makita na gid kung kinsay tinuod or kinsay dili. Kay tinawag man nanay giandam nga dalan ang Ginoo, nanay destinasyon ni mga tawhana ug umulo ni siya para susama sa iyahang anak. Ug mao ning sa destinasyon gitawag man siya. Okay? So ang padulnganan ani niya maski unsa kalisod igsuon mupadayon gid ni, mutaak gid ni, ihugot man ang iyahang pagtuo diha sa Ginoo. In verse 30 makita nato, and those he predestined, he also called. Those he called, he also justified. Those he justified, he also glorified. Naanay destinasyon para sa iyahang mga pinili. Kay tinawag ni sila o kaning mga tinawag na justify ni, no, ang ilang mga sala hinulsol nila diha sa Ginoo, tangtangon ni sa Ginoo. Mo ni nga gibalhin siyang bugtong anak og dili man ka tolerate ang Ginoo og sala, muna nga tangtangon gina diha sa usa ka magtotoo og gi-justify bot pasabot angayan ta nga mahimong silutan unya tungod sa kaayo sa Ginoo sa dihang nihinulsol ta diha kaniya, nituo ta nga ang kabayaran sa itong mga sala mao si Ginoong Hesukristo nga walay sala, nahimong sala tungod sa ato ang sala ug siya mo'y gidakdakan sa tanang mga kapungot, kalagot sa amahan imbis para sa tua napunta diha kaniya. So kay balaan man siya. So mao niyang nahitabo nga gi-justified ta. Mao na nga bulahan kay ta, kay wala lang ta gi-justified ang atong estado spiritually, nahimo pagyud tang i-glorify niya, dalon ta niya sa kinabuhing walay katapusan didto sa iyahang gingharian igsuon ug walay malagas diha sa iyahang mga pinili, walay matagak. So ato ang ma-conclude nga naagyoy mga tinawag sa dihang gitawag sila sa Ginoo, sa dihang nakadungog sila sa ebanghelyo, mahimo gyung naay kausaban silang kinabuhi ug naagyoy mahitabo nga mga maayong buhaton ni siya kay tungod kay usa man siya nga tinud-anay nga Kristohanon, dili gid ni siya makabalibad sa pagtawag diha sa Ginoo kaniya. Dili siya reluctant kundi willing siya. Mo ni nga kita ni duol ta sa Ginoo in a way nga passive, wala tay gibuhat. So kay tungod kay siya may nagpaduol nato diha kaniya. Ug mo na ang balaang espiritu man ang nilihok sa ato ang kinabuhi nga pagluwas sa iyahang mga pinili naa gini kausabang mga nahitabo. First inward and then outward. Mao na nga ang maayong buhat mahitabo og mao na ni ang mga prutas, no? Ang mga bunga sa pagtuo. Padayon ta sa verse 32. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? So wala gay niya gi withheld, wala gid niya pug iyang kaugalingon, no, nga ihatag iyang anak. And how much kanang mga butang igsuon
Dili ni siya Mercedes-Benz, dili ni siya iPhone, dili ni siya mga butang nga gusto na to nga maangkon nga aron mahimo tang dato tan-awon or nindot tan-awon sa ubang mga tao, no? Kay mao ni nga usahay galamiton sa mga health and wealth preachers, mga claim it, name it preachers. So kani siya igsuon ng mga butang nga naay langit nun nga biliba, butang nga magamit nato sa pagbuhat og maayo. Mao gid ang ilhanan sa usa ka Kristohanon. Verse 33, who will bring any charge against those whom God has chosen. So, naagi mga pinili ang Ginoo. Kinsa may mo kundinanin nila. Who is he that condemns? Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. So kita mo gi-justify sa Ginoo, no? Wala ta gikundina, okay? Gibayaran naman ni Ginoong Hesukristo ang atoang mga kasalanan. Ug mao na nga even si Ginoong Hesukristo mismo naa na sa tuo sa Amahan sa iyang trono og nag-intercede para sa atoa, nangamuyo para sa atoa pagkanindot igsuon nga ang Ginoo mismo nangamuyo nga naa siya sa tuo sa Amahan. So kita di ay kasata hinulsulta, wala ta nagpabilin nga sa kasalanan, no, nga naghapadong yun sa kalaglagan nangay tagapasayloan diha sa Ginoo. Ya nangamuyo pag yun si Ginoong Hesukristo diha sa tuo sa Amahan. Ug wala nga kita mupadayon gid ta diha sa Ginoo, mga lagad, magbantay na gyud nga dili makasala. So ang kaning pagka usab nato, kaning pagkaluwas nato, naa ni siya'y monergistic regeneration. But pasabot mono, usara ang ni buhat, usara ang naningkamot. And energy, but pasabot nga power. Okay? So, mo ni ang Ginoo ra gyud, purely supernatural salvation. So, what lies at the heart of this soteriology, kaning steps kita mahimong maluwas, kaning pagkaluwas nato ang nibuhat gid niini ang Ginoo ra gyud. Wa gyud ta ni-initiate ani. So ang pagka-proseso sa ato ang pagkaluwas is purely by grace of God. So mao ni siya nga ang aya natong i-magnify ang Ginoo ra gyud. So kita mo express ra gyud ta sa pagpasalamat diha sa Ginoo. Kita nagdepende ra gyud ta diha sa Ginoo. So kita mga makasasa nag-agad ra gyud ta sa kaluoy sa Ginoo o nag-agad ra gyud ta sa iyahang saving grace. O mao na igsuon nga kung katong kita nga nakaila gyud sa Ginoo, mao gyud toy linuwas gyud niya. Mao gyud toy pinili niya. O mao gyud toy naay dako kayong utang kabubuton diha kaniya tungod sa gibuhat niya para kanato nga mga Kristohanon. Ug mao na nga grateful gyud kaayo ta diha kaniya kay giluwas gud ta. So mao na nga sa ato ang kinabuhi, siya ra gyud dapat ang ato ang i-glorify.
kay tungod sa iyahang elective love nga gihatag diri kanato. Igsuon, nindot kaayo nga kita usa ka linuwas. Ang Ginoo wala siya nangita nato sa dihang kita maayo ta. Nakit-an ta sa Ginoo sa dihang kita gi-challenge nato siya. Kita nagpakasala ta. Kita iyaha patang kaaway. Grabe. Kabuutan ng Ginoo. Grabe. Kabahigugmao ng Ginoo. Mura ta og usa ka bayaran nga babae ba nga gipangita sa Ginoo as a marrying man. Gipakaslan ta ha tungod sa kaning ato ang pagka makasasa, nangita pagitaglaing mga uyabunon ug mao na nga maski na abot na ta sa punto nga gi-itsapuira na lang mura og trapo nga hugaw kayo nga basahan ba gi-itsapuira nga naabot na sa slave market. Kato ang Ginoo igsuon sama gipabuhat ni Hosea ba nga gilukat in town niya si Gomer. So ingon ana ang gibuhat sa Ginoo kanato ug labaw pa gyud ni ana igsuon. Wala tay nabuhat nga makapahimaya sa Ginoo pero sa dihang kadungog ta sa mensahe hinulsol ta, mituo ta og giusab dayon ta niya. Gnana kanindot. This is a one-way love that calls you into the kingdom not because you've been good but because God has chosen you and made you His own. And now He is chasing you to the ends of the earth just to love you, just to make you holy, just to be with you. Mao ni gibuhat niya igsuon because He wants to keep you as His child, and nothing in heaven or in hell can stop Him. Igsuon, nindot kayo ang usa ka Kristohanon kung naata diha sa Ginoo, no? Kay dili gyud ta niya pabayaan maski naa karon sa pandemic. Iyaha gihapon tang atimanon. Naata sa kalisod, iyaha gihapon tang giprovidean. Suon, maski naatay mga problema, iyaha gyapon ta tagaan og solusyon. Ikaw, pwede nimo masusi ang imong kaugalingon kung tinud-anay bagyog ka nga Kristohanon. Siguro mo nay tong nakita nga hangtod karon hapit na lang mo 4 months wala gihapon ka motubo diha sa Ginoo. Susiha igsuon kung tinud-anay bagyog ka. Tanaw nimo mas daghan ang imuhang pag duwa sa online games, sa internet, taas ang oras nimo sa Facebook niya, taas kay ka og mga time para sa Netflix, movies, daghan kay kag mga ipang-share nga mga way ayo nga mga butang. Pero
sa pulong sa Ginoo, wala ka ni share sa mga sermon nga dapat paminawon, wala nimo paminawa sa time nga dako ikag oras, wala ka ni basa sa Bible, wala ka ni ampo, daghan kag rason di mo ukab sa imong Bible. To tell you frankly, dili ka Kristohanon. Inay uban nagpasalamat nga naay pandemic nga nahitabo tungod kay nagsigi na sila og paminaw sa sermons, nagsigi na sila og ampo, nagsigi na sila basa sa pulong sa Ginoo. Kung pangutan-on ti ka karon, kung matakdan ka sa virus niya, kuhaon ka sa Ginoo, kuhaon sa Ginoo imong kinabuhi, asa ka padulong igsuon. Mao na nga aron nga time dapat seryosohon nato ang ato ang pagkinabuhi. Kiwa ta kay baw kanus arata kutob diha sa Ginoo. Igsuon og wala pa nimo na sinati siya, naot ko nga karon moampo ka, muduol ka diha kaniya ug mohinulsol. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word. We thank you, Lord, for your loving kindness. We thank you, Lord, nga ikaw na pud nag-remind ka namo nga ikaw maayo buutan, maluluyon ug mahigugmaon nga Ginoo. I pray, Lord, that you will seek out your chosen ones, Lord, tuguti nga pasayloon mi nimo sa among mga sala. Tuguti, Lord, nga lig-unon mi nimo pinaagi sa balaang espiritu. Lord, salamat sa tanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So daghang salamat sa pagpaminaw igsuon o sa sunod atong topic is perseverance of the saints. So see you next week. God bless us all. Have a blessed week. Bye-bye.